Bismillahirrahmanirrahim. Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawal di Carbonel. Kanina, meron po mga nakarating sa akin na balita habang kami po ay nagkakape somewhere in Magallanes Village na meron na po raw mga dagdag na 300 na mga barko ng mga Chinese militia doon po sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Palawan o sa madalit sabi, within the 200 nautical miles of Palawan. According to reports, ang sabi po nila, 70 miles south of Palawan daw yung mga barko na yan. Ako po ay nagplano magtungo sa Colyon upang sa ganun ay malaman po natin ang ibang mga reports doon, ma-verify natin sapagkat sa journalism o sa media, ito po yung tinatawag naming raw reports o sariwa at hindi pa ito na-verify ng mga informasyon. Ganun pa man, meron po tayong pinagbabasihan na yung 220 na mga barko noong March 3 hanggang March 7, dyan po sa May 3 hanggang May 7, dyan po sa malapit sa Julian Felipe Reef, ay sapat na upang maghain ng diplomatic protest si Secretary Teodoro Teddy Boy Locsin sa China na nagpro-protest ng sinasabi niyang, please do not keep provoking our people by sending more military ships on our shores. Abay, yun po ay nakalusot yung kanyang diplomatic protest na yun, pero mula noon na hindi na po naririnig sapagkat mukhang pinagsabihan siya ni Duterte na wag ka na makikialam basta kami na lamang ang magsasalita sa China. Ito po tinatawag sa batas na gag order. Yung gag po, yung pang bubusalang ka, wag ka na magsasalita. Dalawa na lamang sila makakapagsalita o tatlo. Yan po ay si Duterte Traidor, ito pong si Roque na kanyang aso-aso at itong si Panelo na butiki ang utak. Yan tatlo na lamang, yan ang nakalagay na sila lamang ang pwede magsalita dyan po sa West Philippine Sea upang hindi raw po nagkakaiba-iba ang ating mga sinasabi. Napakasama po nito. Dapat nakakaiba tayo. Dapat may mga Pilipino nagsasabing ayaw namin sa China. Hindi pwedeng lahat na lamang ay, opo boss, sige lang boss at pumasok ka rito sa aming teritoryo. Hindi ko alam kung hanggang kailan natin mababata, hanggang kailan natin matitiis itong si Duterte, hindi ko po alam yan. Napakalaki ng pasensya ng Pilipino. Ang kanyang pagiging gunggong ay masyado po itong nahasa ng panahon ng Kastila, panahon ng Amerikano, 400 years bago natutong lumaban. Ngayon, 4 na taon, 4 years, tayong ginagago, tayo'y kinukutya, tayo'y pinapahiya, tayo ay iniinsulto. Hanggang ngayon, meron pang Duterte, meron pang nagtatanggol kay Duterte, meron pang Pilipino nagtatanggol dyan. Hindi ko po maintindihan ito. Ngayon, hindi po ako pumapayag at meron akong karapatan na huwag pumayag, lalaban ako. Maaari bang huwag magsalita? Ako ay hindi sumasang-ayon dyan sa mga pananalita ng barumbadong standby mula sa Davao, dyan po sa may Merco, Mensing Hotel area. Kilala ko yan. Itong balyudong na barumbadong si Duterte. Abay sasabihin niyang baliwala ang pagkapanalo natin sa United Nations Philippine Permanent Court of Arbitration. Sasabihin, baliwala, dapat basura yung papel. At kung ikaw ay aangal, sabi niyang, walang ibang pwede magsalita, kundi kami lamang, si Roque, si Panelo at ako. Itong Duterte na ito. Bakit natin natitiis ito? Bakit? Sapagkat tinatanggap natin na 400 years tayo bago masaktan, 400 years bago tayo matuto, 400 years bago tayo maging makatao, bago natin kilalanin na may Diyos, bago natin matitiis
at lalaban na tayo sapagkat meron namang katipunan, meron tayong mga Antonio Luna, meron tayong Andres Bonifacio, at meron tayong Lapu-Lapu. Ngayon, ito po ay hindi ko pinapayagan. Bahala kayo kung papayag kayo. Inanyayahan ko kayo, huwag tayong papayag dyan na ibinabasura ni Duterte ang ating pagkapanalo sa West Philippine Sea na hinain ni Pinoy Aquino. Ngayon, sabi nga nila sa wikang Ingles, if the government no longer protects us from China, but protects China from us, then it is our duty to destroy that government. Tayo na po ang kikilos. Napakarami na nilang mga milisya dyan sa karagatan. Hindi po natin kaya yan sapagkat napakamahal mag-arkila ng mga boats. At itong mga boats natin babangkain lamang at sasabihin lamang nitong gunggong na si Duterte na that's a small, minor, nautical accident. Napakabugok. Paano naging abogado to? Dapat ito sabihin ko dito kay Pamatong ipadisbar natin to sapagkat walang paggalang sa batas. Paano naging abogado to bugok na ito, itong bobo na ito, si Duterte? Paano? Pinapayagan kasi ng mga Pilipino, tinitiis natin. At meron pa nagtatanggol. Meron pa nagtatanggol kay Duterte hanggang ngayon. Hindi ko na po maintindihan yan. Pero pipilitin po natin intindihin sapagkat hindi tayo pwedeng gumibap. Ipaglaban natin ating bansa. Kaya ko tinatawagan ko lahat po ng aking kapanalig. Pero unahin po natin military. We're calling on the military to do its duty, which is constant and violate, and that is to protect the Filipino people, uphold our national sovereignty, defend our national territory. Yan po ang mga sinumpaang tungkulin ng ating po mga militar. Protektahan ang mga Pilipino, mga taong Pilipino, ipagtanggol ang ating kalayaan, ipaglaban ang ating mga teritoryo. Itong pulis, sinasabi ni Duterte ng mga bodyguard niya yan, itong aking mga pulis, pagka ito ay inyong papatayin, sinabihan ko mga pulis na dapat lumaban sila. Ngayon, ako ay nananawagan sa pulis. Lumaban po tayo, laban sa China, hindi sa kapwa Pilipino. Nananawagan po ko, ultimong dyan kay President Pamatong na mga army yan, USAFE, United States Army and Freedom Fighters in the East. Tinatawagan po natin yan. Hindi po tayo nahihiya na sabihin kinikilala ko yung pagkapangulo ni Pamatong sapagkat pinag-aralan ko yung batas at yung batas na yan sinasabi niya sa kanyang programa. Nananawagan po tayo, Pamatong Army, Police, Military, ipagtanggol na natin ang ating bansa. Nananawagan din po tayo sa mga kapwa ko Muslim, MNLF, MILF, BIFF. Magsama-sama na tayo, pagtanggol natin ang ating bansa. Pag nanalo o totally tinake over tayo ng mga Communist Chinese nito, walang reliyon, walang Muslim, walang saksi ni Jehovah, walang iglesia ni Manang ni Kristo, walang mga ibang reliyon, lalo tigit, wala yung mga translasyon, krimen yan sa ilalim ng inchik. Paano at kailan po natin lalabanan niya? Ngayon na, yung mga inchik dito sa lupaan, let us haunt them, let us make them miserable in our land. Kayo ng mga NPA, for once, lumaban po kayo sa mga inchik na yan. Kayo ng mga miyembro ng Alpha Phi Omega, Tau Gamma Phi, at ultimong itong mga sinasabi mga guardian, mga RAM. Anong say ninyo? Kayo naglalaban, nilalabanan ng guardian, nilalabanan ng RAM, kapwa sundalo, mga duwag ang RAM, duwag ang guardian. Labanan ninyo yung inchik. At ganun din ito mga standby. Kung sinabi ni Duterte nung araw, pagka dumadaan niyang pari na yan sa Caloocan, yung obispo, nakawan ninyo, mayaman niyang hayop na yan, patayin ninyo. Yan ang panawagan ni Duterte, iba po ang panawagan ko. Pag kami nakita kayo mga inchik, kayo lalo dyan sa may Paranaque, napakarami inchik yan sapagkat ginawa ni Mayor Edwin Traidor Olivares
na maging sister city ng Parañaque ang isang syudad ng China at pinununan niya ng inchik na milisya dito po doon po sa Parañaque. Nananawagan po tayo sa mga standby dyan. Pag nakita po ninyo, panahin ninyo yung pong Indian panan ng tondo ng araw. Awayin ninyo, tsakuin ninyo, sumpitin ninyo. Yan po ang panawagan ng kawal ng demokrasya. Let us make the lives of all those Chinese invaders miserable. Ako po si Waldy Carbonell nagsasabing, Allahu Akbar. Ang bayan ko